Hello guys! For today's video ay mag-share na naman tayo ng another recipe for puppies. Bale, meal prep para sa ating mga puppies. Alam naman natin na lalo kung medyo marami-rami ang iyong puppies na pakakainin, so kailangan natin maghanap ng alternative na papakain sa kanila na mura at talaga naman kahit papaano ay masustansya pa rin. Para dahil nga sila ay developing pa lang, 3 months na sila bale sa July 7. 3 months old na yung ating mga puppies na talaga namang makukulit, malilikot. I think healthy naman sila sa kanilang mga pinapakain namin sa kanila. Kasi nga, yun, hindi naman sila nagkakasakit, awa ng Diyos, simula nang sila ay lumabas sa mundong ito. So, ako nga pala si Mami Tina, si Christina Ramos. Baka hindi nyo pa ako kilala kung bago kayo sa aking channel. So, ayun, mag-share tayo ng meal prep para sa ating mga puppies. So, ngayon yung ating gagawin ay carrot. Ang pinaka gulay nila, carrot, moringa, tapos lalagyan din natin ng rice, at saka yung puppy food na binibili namin para sa kanila. So, yun yung combination ng mga ingredients na yon ang ating ipapakita sa ating video na ito, na sana naman ay makatulong din sa mga, alam mo na, mga fur mom or fur dad na problema sa mga, syempre sa mahal ng mga bilihin. Syempre iisip pa rin tayo ng mga pwede nating ipakain sa kanila kahit na mura, pero nakakasiguro tayong sila ay magiging healthy pa rin, di ba? So, itong share nating recipe, I hope na makatulong sa mga fur parent like me, di ba? At siguradong magiging makulit din ang mga puppies nyo, katulad ng puppies namin. So, super hyper talaga sila. Ang nakakatuwa lang kasi, si Daddy Alvin, talagang isa siya sa nag-iisip ng kanilang kakainin. Kasi nga, kailangan din namin talaga mag-isip ng mga budget-friendly na food na ipapakain sa kanila. Kaya, yun, yung mga laging binibili ni Daddy Alvin sa kanila na budget-friendly na food, talaga namang nakakasiguro kami na kahit papaano nabibigay namin ng nutrition na kailangan nila sa kanilang paglaki, sa kanilang growing years. So, simulan na tayo sa ating video for today. I hope may matutunan po kayo at may apply nyo rin po sa inyong mga recipe, ang tawag doon, sa mga list ng mga recipe na ipinapakain nyo sa ating mga puppies. Bali, ito palang na to recipe, kasi yung last, ang ginawa natin is pumpkin. Ang pinakakasama niya. Ngayon, carrot naman. Bali, yung susunod na video, ang isasama naman natin is yung sayote. So, simulan na tayo sa ating video para tayo ay makapagawa na ng ating ipapakain sa ating mga puppies. Pero, reminder lang, wag na wag mawawala ang moringa sa kanilang diet. Kasi, alam nyo ba, ilang beses ko nang nakita na
every time pinapakain ko sila, may mga namamatay na bulate. So, ibig sabihin effective siya as dewormer, yung moringa leaves, saka yung kalabasa or pumpkin. So, yung combination na yun, saka yung carrot at moringa, talagang effective siya mag-deworm. So, yung moringa, carrots, at saka pumpkin or kalabasa is a natural dewormer para sa ating mga dogs and puppies. So, kung makakaya nyo na include ang mga gulay na ito sa kanilang everyday na meal prep, gawin po ninyo kung gano'n nyo talaga sila ka-love. Diba? Konting ano lang naman, konting effort lang, ilalaga nyo lang naman yon kasi hindi naman kailangan lagyan ng mga pampalasa, di ba? So, bawal sa kanila yon. Kaya, boil nyo lang, and then, okay na yon. Tuturo natin ngayon kung paano nyo siya iluluto. So, yung recipe for today is, yun nga, yung carrot. So, magsimula na po tayo. Sana ay lagaan natin ating mga fur babies dahil wala namang ibang mag-aalaga dyan kundi tayo rin. So, kaya naman magsimula na tayo. So, ayan na nga po dahil love na love ni Daddy Alvin ang ating mga puppies, ang ating mga fur babies. Ayan, namalengke siya yung napakalaking kalabasa at napakalaking carrots at ang mga malalaking sayote. So, nakikita naman natin kung gaano niya kamahal ang kanyang mga, ang ating mga fur babies. So, yan. Pinapakita lang natin kung ano yung ating i-meal prep later. So, yung kalabasa na i-video na natin yan, yung last meal prep nila, yan yung pinaka-first na ginawa natin, yung kalabasa. So, ang gagawin natin for today's video is yung carrots. So, sa later na video, sa next video pala, ay yung sayote naman. So, for this video is this carrot. Okay? So, yan na. Simulan na natin ang ating carrot. Siyempre, hiwaan natin ng cube. Mas maliit, mas madali siyang maluluto. Kasi kung malaki, makapal, yung pagkahiwa, edi mas matagal siya maluto. Ganun lang naman yon. So, ang ginawa ko dyan, binalatan ko siya, tapos, yan, hiniwa ko siya ng maliliit. So, kahit sa adult dogs namin, nilalagyan ko ng ganyan kasi nga, yan ay natural dewormer din na nagsiserve sa kanila as natural dewormer. Parang di ko na rin siya binalatan. Basta nilinis ko lang maigi yung balat, tinanggal ko yung mga lupa-lupa. Tinutbrush ko yan ng toothbrush na used na. So, yan. At hindi na natin binalatan para sabi, hindi naman na daw kailangan balatan, wag natin balatan. Pero kung sinisipag kayong balatan, balatan nyo, tapos lagay nyo yung balat dun sa compost, wag nyo itapon. So, yan, ganyan lang. Mas maliit, mas mabilis maluto. Yun lang yon. So, yan, itabi na muna natin yung ating mga nahiwa. Bale, dalawang malaking carrots. So, hindi naman yan isang lutuan. Bale, luluto lang natin siya ngayon, tapos every meal prep natin, hahaluan natin ng ganyan, ng lutong carrots. Bale, kasi sabi, pwede rin naman yung hilaw, pero much better kung luto. Tapos yung pagkaluto, talaga namang, yung mas madali na siyang i-mash ng tinidor. Yung super easy lang. Wag naman yung sobrang labog na labog. Yung parang halos nawala na yung nutrition. So, kailangan yung tamang luto lang. Parang ang gagawin nating luto is mga 5 minutes lang in medium heat. So, kung yung 5 minutes na yon, fork tender na siya,
pwede na. So, punta muna tayo sa garden. Kuha tayo ng ating malunggay. So, yan yung ating malunggay, yung ating nakatanim na malunggay sa ating mini garden. So, yan, mataas na siya. Kasi hindi naka-harvest si Daddy Alvin dun sa palipaligid. So, magre-rely tayo sa ating tanim. Yan na siya, ang taas na, di ba? Kita nyo ba? So, yan ang ating bunga ng ating pagtatanim. Yan, meron tayong aanihin. Napaka-importante ng moringa sa diet ng tao at pati na rin sa diet ng ating mga alagang hayop katulad ng dogs and puppies. Diba? So, yan ang ating harvest. And ayan na nga, na-harvest na natin ang ating moringa. Diba? Fresh na fresh from the garden. So, kung bibilin mo yan, kano rin yan. So, iba pa rin talaga pag may tanim. O kaya naman, meron kang dito sa palipaligid na libre lang. So, yan, may instant source of ano ka na, multivitamins. O, yan na, nagpakulo na tayo ng tubig para sa ating carrots. So, yung carrots natin, siguro, abutin lang yan ng mga, kung 5 minutes, medyo matigas pa, pwede naman siguro umabot ng 10 minutes simmering. Kasi ang aim natin ay yung talagang madali na siyang i-mash ng tinidor. Yung talagang, wag naman yung sobrang nawala na yung nutrition. So, nutrient content niya. Kaya, ang paglaga nito is, binabantayan din. So, katamtamang apoy, medium heat, at saka 5 to 10 minutes. Kung 5 minutes okay na siya, edi go na. Yan na. Minamash na natin yung ating carrot para sa ating bali sa mga ano yan, sa adult dog muna, nilalagyan ko sila ng mga maliliit na portion ng carrot. Para kahit sila, meron din silang natural dewormer. Nagpapasarap pa sa kanilang dog food. Kasi masarap yan eh. Parang matamis. So, nakakasarap na siya, nakaka-deworm pa, may mga nutrients pa yan. So, ayan na, yung pang-adult na meal prep yan. Later, yan yung para sa puppies. So, yan na. So, ito naman yung para sa puppies, i-prepare natin. So, lagyan natin yun yung kanin na yun, siguro mga 4 na sandok. Yung sandok ng rice cooker. Tapos, lagyan natin yan. Mga siguro, 4 na sandok din ng moringa leaves kasama yung sabaw. Tapos, yan naman, yung pinalambot natin na puppy food. Kita nyo naman, sobrang, na siya, mushy na, di ba? As in, sobrang lambot na niya. Ganun daw talaga pagka yung mga puppies pa, kailangan ipapasoften mo siya ng hot water para mas ma-digest nila ng maayos at saka hindi sila magiging dehydrated kasi nga hinhydrate mo na yung kanilang dog food or puppy food. So, yan naman, ganyan naman karami yung para sa puppies na carrots. Kasi nga 6 sila na maghahati-hati dyan. Kaya medyo mas marami-rami ang carrots na ibibigay natin sa kanila. So, pwede mong ilagay yung sabaw ng pinagkuluan ng carrots. Wag naman lahat. Pwede mong i-save yon para sa another batch ng pakain mo. So, yan yung carrots. Make sure na namamash siya na maigi ng tinidor. Bali, itong pagkalaga ko medyo matigas pa siya. Kaya medyo may challenge sa pagmash. Siguro, ilalaga ko pa siya uli. Pero, hindi ko na yan nilaga siya. Pinagtsagaan ko na lang i-mash. Depende kasi yan sa carrots kung matigas o malambot. Kaya, kailangan itetest nyo rin. So, ayan, lalagay na natin yan sa ating meal prep ng ating mga puppies. So, ganun lang po kadali yung ating, di ba?
nakakasiguro na tayo na sila ay mabubusog na, magiging healthy pa. So, tiyaga-tiyaga lang. Siyempre, wala namang ibang gagawa niyan kundi tayo lang. Kasi kung pure dog food, masyado na tayo mapapamahal. So, kaya hinahaluan natin ng mga ganyang ingredients para kahit pa paano, di ba, budget friendly pa rin, pero healthy pa rin. So, ayan yung ating meal prep. So, for puppies, i-mix mo lang well para siguradong lahat naman sila ay makatanggap ng mga nutrients na nilagay mo dyan. Mga gulay na nilagay mo dyan. Baka mamaya isang portion puro dahon, ganyan. Kaya kailangan mix well talaga. So, para every single feeding, talagang nakakasiguro ka na kumpletong-kumpleto yung ibibigay mong nutrition. So, ayan, mag-serve na tayo at ipapakain na natin sa ating mga puppies later. At I hope you learned something, guys. See you on the next video. Sana ay may natutunan kayo at nang maging malusog din ang inyong mga puppies or dogs. So, ayan, kailangan lang medyo masabaw ng konti para hindi siya malagkit masyado. So, yan, ganyan lang. At tansyahin nyo lang yung liquid na ilalagay ninyo. Yan, yung sabaw yung na malunggay yung nilagay ko. So, ganun lang po kasimple yung ating meal prep and then ready na. Papakainin natin ang ating mga makukulit na puppies na talagang matatakaw. At sa tingin ko naman, napakaganda ng mga binibigay natin sa kanila. So, ayan na po. Thanks for watching. Bye!